Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sinabi ni Wu Chen sa sarili, mayaman ba ang sumusubok na ligawan si Zui? Hindi magiging ganoon kadali ang sitwasyon tulad ng nakikita sa ibabaw. Sabi ni Wu Chen, tulad ng inaasahan ko, si Linzong ay hindi alam na kinokontrol siya ni Xiangjia. Mukhang hindi rin sila mabubuting tao. Kailangan kong pumunta sa Shanghai bukas. Kinabukasan, Zhuang Xiaodi, dormitoryo ng kumpanya, sabi ni Wu Chen, hey, tapos ka na ba mag-empake, babae ko? Gusto mo bang pumunta tayo para makita si Linzong? Sabi ni Xiaoyi, boss, ako kagabi, wala akong ibang pagpipilian. Sa Wenzhou, handa akong ipalit ang pinakamahalagang bagay ko para sa'yo, pero ikaw. Kung nagawa ko yun noon, hindi sana ako magkakaproblema ngayon. Gusto ko lang kumilos ng maayos, kumita ng pera, at mamuhay ng mas simple. Bakit ang hirap nito? Habang hawak ang kanyang kamiseta, umiiyak siya, inalis ang kanyang kamiseta, at sinabi, boss, paano kung akin mo ako? Hayaan mo akong maging babae. Sabi ni Wu Chen, Little Yi, kailangan mo ba talagang maging babae ko para magpatuloy sa pag-arte? Kung kasama mo si Linzong o ang bunso ng ikatlong binibini, pipigilan ba nila ang pag-arte mo? Sabi ni Xiaoyi, pero 10 beses kang mas gwapo kaysa sa kanila. At ako Tumingin siya sa baba at sinabi, noong una kitang nakita, labis kitang hinangaan. Pagkatapos, nakita kitang muli sa malaking event ni Peng Chao sa internet, lalo pa kitang nirerespeto. Kaya, kung ikaw ngayon, handa akong gawin ito. Sabi ni Wu Chen, ang paghanga ay dapat manatili bilang paghanga. Ang pinakamahalaga ay kapag tinitingnan mo ako, walang anumang atraksyon. Inalis ni Xiaoyi ang kanyang shorts at sinabi, may talento ako sa pag-arte. Pero kung magtrabaho ako ng 5 o 10 beses ng mas mabigat, kikilalanin ng industriya ng pelikula ang lugar ko rito. Boss, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko na kapag nakakakain at nakakatrabaho ka ng walang problema, saka ka pwedeng pag-usapan ang mga gusto mo. Sabi ni Wu Chen, kaya, kung kasama mo ako, ano ang magiging inaasahan mo sa trabaho? Sabi ni Xiaoyi, kung magtatakda ako ng maliit na layunin para sa sarili ko, gusto kong malampasan si Tao Manying. Sabi ni Wu Chen, kaya ang malampasan si Tao Manying ay maliit na layunin lang pala. At sinabi niya sa sarili, iniisip si Naruo Bing at binibining Rong sa likod niya. Mukhang mahina talaga ako sa mga malalakas at magagandang babae. Kinuha ni Wu Chen ang kamiseta sa sahig. Sinabi niya sa sarili, pero ngayon, hindi ko pa siya mabibigyan ng bagong pagkakakilanlan. Kung aasa siya sa akin at sirain ang bagong pelikula, mas marami tayong mawawala kaysa makukuha. Habang ibinabalik niya ito kay Xiaoyi, sinabi niya, Little Yi, kung talagang gusto mong magsumikap para sa mga pangarap mo, kapag lumabas na ang resulta ng bagong pelikula, gagawin ko ang gusto mo. Tumigil sa pag-iyak si Xiaoyi at masayang sinabi, totoo ba yan? Tinakpan siya ni Wu Chen ng kanyang kamiseta at sinabi, parang nagbibiro ba ako? Sige, isuot mo ang damit mo. Pupunta ako para makita si Linzong. Hinawakan ni Xiaoyi ang braso ni Wu Chen at pinindot ito sa kanyang malambot at malaki na dibdib at sinabi, hintayin mo muna, boss. Sa harap ng tao, kailangan kong magkunwari na babae mo. Kailangan medyo kapanipaniwala ang akto, sabi ni Wu Chen sa sarili, matalino at buhay ang isipan niya. Hindi ko siya mapigilan. Habang kumilos si Wu Chen, naamoy niya ang lig ni Xiaoyi. Ilang sandali matapos nito, lumabas si Wu Chen at Xiaoyi. Nagulat si Linzong at sinabi, totoo bang babae ni Mr. Wu si Binibining Zhu? Nagulat din si Guruibo at sinabi sa sarili, na nanginginig, Diyos ko, muntik ko nang maibenta ang bagong asawa niya kahapon. Hala, peking alarma palan. Umupo si Wu Chen kasama si Xiaoyi Zhu at sinabi, dito ka, Xiaodi. Habang umupo si Xiaodi sa tabi ni Wu Chen, sinabi niya, Linzong, sasabihin ko ito ng diretso. Ang kumpanya ko ay para sa 2 babaeng ito. Ang sinasabing pagkuha ng pelikula ay para lang mapasaya sila. Hindi mo ba kaya i-search ang mga ito? Huwag mong sabihin na hindi kaya ng pamilya Xiang i-search. Sabi ni Xiaoyi Zhu, ano? Anong pamilya Xiang? Mr. Wu, ano ang sinasabi mo? Sabi ni Wu Chen, hindi mo kailangan magkunwaring naguguluhan. Ano man ang gusto mong gawin, tapos na yon. Umalis ka na, Linzong. Hindi kita ipapabiya. Habang naglalakad palayo si Linzong at lumingon kay Wu Chen. Ilang sandali pagkatapos, nagulat si Xiaoyi Zhu, Xiaodi,
at Guruibo at sinabi, Mr. Wu, paano naman ang pamilya Xiang? Ano ang nangyari? Sabi ni Wu Chen, si Lin Zong ay isang piyesa lang na kinokontrol ng pamilya Xiang. Ang pamilya Xiang dati ay may kasunduan sa mga kapatid ng Qi family sa Shuangqi Real Estate. Sabi ni Xiaodi, mga kapatid ng Qi family. Ako. Mr. Wu, nagbabalak bang maghiganti ang pamilya Xiang? Sabi ni Wu Chen, sa ibabaw, ang pangunahing taga-suporta ng Qi family ay ang yumaong leader nila, pero ang tunay na nagkukontrol ay ang pamilya Xiang. Pero ang Shuangqi ay nasa Shanghai lang nagpapatakbo. Ang shares nila ay maliit lang kaya hindi sulit na galawin yon. Kung gusto ng pamilya Xiang kunin si Little Yi, dahil pumasok tayo sa sektor ng pelikula at inalis ang pinakamahalagang piyesa nila. Sa katunayan, ang taga-suporta ng mga asset ng Hezhong Media ay ang pamilya Xiang rin. Lahat ng pinakamainit na web shows ay pinupundohan ng pamilya Xiang. Kung ang pinakamalaking yaman ng pamilya Liu ay politika, ang pinakamalaking assets ng pamilya Xiang ay nasa industriya ng pelikula at telebisyon. Kadalasan si Tao Manying ay gumagawa ng mga patalastas at naglalabas ng pelikula tuwing ilang taon. Fan ng teatro si Kuya Lee kaya hindi siya banta sa pamilya Xiang. Pero kung magsisimulang gumawa si Tao Manying ng mas maraming pelikula kasama si Zhuyi, maaaring maging problema iyon para sa Anjia at mas mahirap makipag-ugnayan sa mass media at pamilya Xiang. Sabi ni Xiaodi, mayaman ang sumusubok agawin si Little Yi, gusto nilang maging mahirap gawin ang mga pelikula natin. Sabi ni Xiao Yizhu, noong una, mga miyembro ng pamilya Liu ang nagpapahirap, ngayon naman pamilya Xiang Yi. Sabi ni Wu Chen, hindi pa yon malapit, maghanda para sa krisis bukas. Isang araw pagkatapos sabi ni Peng Wei, tingnan mo ang mga patok na paghahanap. Sa 10 nangunguna, 7 ay atin, ang talented na bata tong Yang na kumakain ng tao nang hindi nilalabas ang buto, Zhuyi, ang di matatalong babae, nakakatakot na malalaswang manggagamot sa Shanghai. Mr. Wu, hindi natin ito mapapababa. Sabi ni Xiaodi, kadiri sila. Gusto nilang ipakita na hindi sila interesado sa pamilya Qi. Sabi ni Wu Chen, Little Yi, natatakot ka ba? Sabi ni Xiao Yizhou, hindi. Sabi ni Wu Chen, kung hindi ka natatakot, mabuti. Lumalaki na ang alon, mahirap baligtarin ang pagbabalikwas. Maraming sinasabi ang internet tungkol sa mga bagay ng kapatid mo ngayon. Maaari bang tulungan ako ng ikatlong binibini para linawin ito mamayang gabi? Sabi ni ikatlong binibini King Air, ang mga bagay na ipinangako mo ay hindi pa tapos may mukha ka pang kausapin ako. Sabi ni Wu Chen, sino ang nagsabing hindi pa tapos? Masisira ng tuluyan ang mga litrato ng ikatlong binibini ngayon at siguradong lalayo ang pamilya Dong. Kailangan lang sumunod ang ikatlong binibini sa akin para maitatag ang pamilya Wu, tapos madali na ang pamilya Liu na kumuha ng 30% ng kita. Sabi ni ikatlong binibini King Air, napakainam ni Mr. Wu. Kung ganito nga, lilinawin ko ang lahat kasama mo. Sabi ni Wu Chen, Peng Wei, ipapadala ko sa iyo mamaya ang impormasyon. Gawin mo ng maayos. Ngayon, 7 lang ang mainit na paghahanap sa 10. Bukas, dapat lahat 10 na. Sabi ni Peng Wei, sige. Panoorin mo akong magtrabaho, kinabukasan sabi ng isang lalaki sa gitna ng tao, aba. Nabago ng tuluyan ang pinakainit na paghahanap kahapon. Tingnan ito, itinatanggihan niya ang mga chismis. Hindi sila magkababata ni Zoe. Sa sinehan, sabi ng isang lalaki sa kaibigan, uy, narinig mo ba ang pinakabagong chismis nitong 2 araw? Sagot ng kaibigan, hindi ako mahilig sa chismis, pero interesado ako sa mga short film ng lalaking nasa mga chismis. Ang mga pelikula ay nakakatuwa. Napanood mo na ba? Kung hindi pa, puntahan mo na. Samantala sabi ni Peng Wei, Mr. Wu, nagbunga ang iyong pagsisikap. Ang 10 nangungunang mainit na paghahanap ngayon ay puro tungkol sa atin. Ipinakita ni Wu Chen ang kanyang thumbs up. Ipinakita ni Guruibo ang kanyang Chinese tablet at sabi, tignan nyo. Ang views ng short film natin sa lahat ng internet platforms ay tumataas ng husto. Tinakpan ni Xiaodi ang kanyang mukha sa gulat at sinabi, ito ay ilang oras pa lang at ang views ay tumaas ng 5 hanggang 600 milyon. Sabi ni Wu Chen, sabi ko sa iyo kahapon, magiging malaki ang epekto ng pagtanggi sa mga chismis na yon. Maliit na hula pagkatapos ng 2 araw, maaabot ng views ang 3 bilyon. Little Yi, ito pa lang ang simula. Sabi ni Little Yi, boss, mas magsisikap pa ako sa bagong pelikula. Sabi ni Wu Chen kay Xiaodi,
2 beses nang sinubukan tayong atakihin ng pamilya Xiang at nabigo sila sa bawat pagkakataon. Sabi nila, hindi nangyayari ng 3 beses ang aksidente, kaya malamang hindi nila susubukan ulit sa lalong madaling panahon. Xiaodi, huwag masyadong mag-alala. Kapag may problema, nandito pa rin ako, di ba? Sabi niya, sabi ni Wu Chen, maghanda kayo ng mabuti sa susunod na 2 araw. Kapag dumating si Tao Manying, opisyal nating sisimulan ang shooting para sa bagong pelikula. May mga gagawin ako kaya alis muna ako. Ilang sandali pagkatapos, sa kotse ni Wu Chen sabi niya sa telepono, Hey, Zhaozi, talagang hindi ako pwedeng mag-leave. Bakit hindi ka pumunta sa Shanghai mamayang gabi? Sabi ni Zhaozi, gusto ko talaga ang oras na pinili ni Mr. Wu, kita-kits mamaya. Sabi ni Wu Chen sa sarili, dumating si Dong Chenggang ng maaga sa Shanghai ngayon araw. Ang pagkikita sa gabi lang ang pagkakataon, kasi mahalaga ang pamilya Dong para sa tagumpay ni Hishikin. Kailangan kong iwasan na maging kalaban sila. Ilang sandali pagkatapos sabi ni Dong Chenggang, ha? Ikaw ang tumawag hapon. Bakit mag-isa ka dito? Hindi mo ba kasama si Zhaozi? Sabi ni Wu Chen, huwag magmadali, papunta na siya. Pero, Mr. Dong, gusto na ni Zhaozi ang iba. Sa tingin ko hindi mo na siya dapat habulin. Sabi ni Dong Chenggang, sino ka ba? Kailangan mo ba akong pakialaman? Sabi ni Wu Chen, kahit mahirap sabihin ako ang gusto ni Zhaozi. Sa tingin mo ba iiwan ko lang ito? Sabi ni Dong Chenggang, baliw. Lumilingon siya at sabi, Zhao. Zhaozi, sumagot si Zhaozi, Mr. Dong. Sabi ni Wu Chen, Mr. Dong, una, hindi ako dito para magdulot ng gulo. Pangalawa, wala akong balak na saktan ka. Idinagdag ni Zhaozi, Mr. Dong, huwag tayong magalit. Kung may problema, umupo tayo at pag-usapan. Sabi ni Dong Chenggang, kaya ano ba ang ibig mong sabihin? Sagot ni Wu Chen, sigurado si Zhaozi na gusto niya ako, pero hindi kami magkasintahan. Tinitignan ko siya bilang matalik na kaibigan, parang kapatid. Naguguluhan siya nitong mga nakaraang araw. Dahil malaki ang investment mo sa kanya, mahirap para sa kanya na tanggihan ka ng direkta. Dahan-dahan niyang tinulungan si Zhaozi na umupo. Tahimik na nagpawis si Dong Chenggang. Sinabi ni Wu Chen, Mr. Dong ay may sariling pamilya rin, hindi ka maghahiwalay dahil lang kay Zhaozi. Sa nakikita ko, hindi mo hinahanap ang tunay na pag-ibig, kundi ang kakaiba, tama ba? Kahit mabait si Zhaozi at tugma sa hinahanap mo sa isang babae, wala siyang namumukod tangi. Maraming babaeng kahawig ni Sister Yinghua, tulad ni Kawashi Marinka o Ochida Ari, na mas madaling ligawan kaysa kay Zhaozi. Nanginginig ang mga kamay ni Dong Chenggang habang nagsalita, ikaw, Yi. Habang nahihirapan siyang magsalita, tahimik na naglagay si Zhaozi ng isang baso ng alak para sa kanya. Sabi ni Wu Chen, Mr. Dong, tayong lahat ay matatanda na. Hindi mo kailangang mahiya ng ganoon. Tumayo si Dong Chenggang at nagsabi, Yeye, hindi na kita huhabulin, Zhaozi, kung iyon ang gusto mo. Naisabi na ang kailangan ng masabi. Paalam. Sabi ni Wu Chen, sandali, Mr. Dong, may ilang bagay pa akong kailangang talakayin sa'yo. Sabi ni Dong Chenggang, ha? Nagpatuloy si Wu Chen, ang short film na ginawa ng kumpanya ko kamakailan ay nagtrending, at may ilang pelikulang kukunin kasama si Tao Manying na malapit nang simulan ang shooting. Mr. Dong, gusto mo bang sumali at magsaya kasama namin? Sabi ni Dong Chenggang, may ganitong magagandang bagay pa. Anong laro ba to? Sabi ni Wu Chen, gusto ko lang makipagkaibigan kay Mr. Dong. Sumagot si Dong Chenggang, kahit nasaktan mo ako kanina dahil sa sitwasyon ni Zhaozi, hindi mo kailangang magbigay ng pera para lang maging magkaibigan tayo. Sabi ni Wu Chen, anong klaseng kaibigan yan kung hindi ka tumutulong sa iyong kaibigan? Mr. Dong, nalihak ang impormasyon tungkol sa proyekto ng pamilya mo sa gitnang silangan. Kapag kumalat ang detalye, mabilis na huhulihin ng 4 na pangunahing dinastya ang pamilya Dong at napakalaki ng pagkalugi. Sabi ni Dong Chenggang, kung may mangyayari sa akin, bakit ganyan ang isang tulad mo na hindi pagkakakilala sa akin, dadalaw para mag-alok ng pera? Wala itong katuturan. Kung talagang masisira, masisira talaga. Sabi ni Wu Chen, kaya ang isang matalinong tao ay hindi magbabahagi ng lihim. Kumakalat na ang balita tungkol sa pangyayaring pag-hack sa loob ng hacker circles. Ito ay isang computer confidentiality program na dinisenyo ko. Mr. Dong, subukan mo, ginagarantiyahan kong hindi ka na muling mahahak sa buhay na ito. Tinanong ni Dong Chenggang, gagamitin mo ba ang sitwasyon ko para i-advertise ang program mo?
Sumagot si Wu Chen, pagkatapos ng nangyari, magiging maingat ka sa pagpili ng bagong programa, titiyakin mong napakataas ng confidentiality. Agad natutugon ang merkado at industriya kapag narinig nila ang balita, at mabebenta ang program ko sa magandang presyo. Sabi ni Dong Chenggang, kaya ang ibig mong sabihin, gagamitin mo ang pera mula sa short film para i-advertise ang program mo. Sabi ni Wu Chen, maaari mo iyon ang interpretahin, pero mas masasabi kong nakikipagkaibigan ako kay Mr. Dong. Sabi ni Dong Chenggang, paligoy-ligoy ka, pero hindi ko ito tinatanggihan. Dahil may alok kang ayaw kong tanggihan, ako, si Dong Chenggang, ay magiging kaibigan mo. Nagtosta sila. 3 oras pagkatapos, matapos pabaunin si Dong Chenggang, dahan-dahang inalis ni Zhao Zi ang kimono, ipinakita ang malumanay niyang balikat kay Wu Chen. Sinabi niya, puwersa mong burahin ang impormasyon ng iba at magmakatamis-tamis habang sinasaksak sa likod. Mr. Wu, ang lupit mo talaga, sabi ni Wu Chen. Zhao Zi, maibibigay mo na ba sa akin ang impormasyon ni Dong Chenggang ngayon? Sumagot si Zhao Zi, pero sabi mo pwede kong gawin ang gusto ko, habang nandun, sabi ni Wu Chen, tinutulungan kita sa nakakainis na sitwasyon, at pupunta pa rin siya sa tindahan mo para bayaran ang fee. Naniniwala akong dapat maituring na tapos na ang dalawang bagay. Lumapit si Zhao Zi at sinabi, umaatras ka sa salita mo, Mr. Wu, hindi maganda yon. Sabi ni Wu Chen, sa tingin ko kung kasama mo si Rong Zi, sapat na ang magkakaibigan lang kayo. Habang lumalapit at naamoy ni Wu Chen ang leeg ni Zhao Zi, nagtanong siya, hindi ka ba natatakot na babawiin ko ang salita ko, at hindi ko ibibigay ang impormasyon ni Mr. Dong sa'yo? Biglang lumabas si Wu Chen ng flash drive at sinabi, hindi ka, Zhao Zi, dahil nakuha ko na ang impormasyon. Nasa underwear mo yon, at kahit hindi kita hubarin, hindi mahirap kunin yon. Sumagot si Zhao Zi, kaya, Mr. Wu, isa kang taong hindi ko mapipigilan, napaka-naughty mo talaga. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.